Wow, great songs. Narinig po natin ngayon. Okay? All right, shall we all stand, please, and let us open our Bibles in the book of Philippians, chapter 2. Philippians, chapter 2. Philippians, chapter 2. Then we will start reading from verse number 5 down to verse number 11. Okay? This morning, I'm going to talk to you about the hardest battlefield in life. The hardest battlefield in life. Okay? Ephesians or Philippians chapter 2, beginning from verse number 5. Okay? Para po sa mga walang Bible, if you don't have, just in case, you students ng PSS, ay nakalimutan nyo na magdala ng Bibles, ay bibigyan namin kayo ng mga talata dyan sa screen. Okay? You got it? All right. Verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore, God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay? Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na amin pong binasa. Pagpalain niyo po ang mga talatang ito. Please, once again, use me, O God. And I beg you to open the minds and the hearts of your people. And let your word sink into our hearts, O God. Gamitin niyo po muli ang mensaheng ito upang ma-liberate, Panginoon, ang mga nagiging alipin ng mundo, ng dyablo, at mawala kami sa stronghold ng mundong ito po, Panginoon. Salamat po at pagpalain niyo po ang bawat isa. Again, we ask thy forgiveness for our sins and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right? As a way of introduction, all right, I'll give you the background. No, I'm not gonna give you the background of the passage, pero bibigyan ko po kayo ng magandang introduction, mga kapatid. And everybody listen carefully. Sapagkat ang introduction na ibibigay ko po sa inyo is what I've learned nung napunta po ako sa New York. This is about the Battle of Normandy Beach. Nung napunta ako sa New York, natutunan ko po ito. You'll see, this is my research, mga kapatid. No? Research ko po ito. Kung meron po kayong alam sa ibang gera, sarili niyong research yun. Ako, sarili ko rin po research ito. Okay? All right? Now, you'll notice, mga kapatid, no, that the passage we have just read, mga kapatid, sabi ng Biblia, sabi ni Paul, let this mind be in you. Sinasabi niya po ito sa mga taga-Philippians. Pakitulungan niyo po yung bata. No? Pakitulungan niyo yung bata. Alright? Kung ano mang hinihingi, ay sabihin niyo lang po sa mga diskaya. Okay? And, alright. Now, sabi po ng Biblia, sabi ni Paul, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Okay? Now, the Apostle Paul was encouraging the Philippians to get the mind of the Lord Jesus Christ.
You see that? Now notice what the Bible says. May sinasabi po si Paul na kung if you can only get the mind of the Lord Jesus Christ, something's gonna happen. That's the key. That's the key. Tingnan niyo po yan ang key. Kung makukuha niyo lamang yung mind ng Panginoon Kristo, then everything will follow. I'm talking about the everything are good, mga kapatid. Mga mabubuting bagay, mga kapatid. So, all you have to do is to first get the mind of the Lord Jesus Christ. Si Apostol Pablo nagsasalita po nito na yan din po ang ginawa niya. Now, bilang background po niyan, bilang introduction po niyan, I'll bring you to the Battle of Normandy Beach. Okay? Now, sabi ko sa inyo, natutunan ko itong mga kwento ng giyera na ito nung nakakausap ko yung aking kaibigang pastor. Now, actually, yung giyera na po nito is about the D-Day on June 6, 1944. Yung iba sa inyo ay binata na kayo back in those days. Now, this was the last or the largest amphibious invasion in history, where Allied forces landed on 5 beaches in Normandy, France, to liberate Western Europe from Nazi Germany. Okay? Sundan niyo lang po ako. At ito pong invasion na ito was led by U.S. General Dwight D. Eisenhower. You remember him? Naririnig niyo yung pangalan niya, mga kapatid? All right. The operation successfully established a beachhead and began the liberation of northern France. Now, the purpose, the goal of this, yung goal po ng invasion, mga kapatid, is to liberate France from German occupation and establish a Western front to help defeat the Nazis. Okay? So, ang purpose, ang goal ay makapag-establish po sila ng beachhead, ng front nila, para makapasok po yung pwersa nila. And then, later on, makakonquer na po nila yung Germany. Okay, mapapasok po nila yung Germany. So, ito po ay ini-involve, yung invasion is a massive combined air, sea, and land assault involving American, British, and Canadian forces. Okay? At yung landing sites po nila, sila po ay napunta doon sa 5 beaches po nila. Alright? Ang mga codename ay Utah and Omaha, which is the American, and Sword and Gold, referring to the British, and Juno, referring to Canadian. Alright? Now, there were approximately, by that time, nung sila po yung nag-invade, mga kapatid, 156,000 soldiers landed in the first 24 hours, supported by thousands of ships and aircraft. Okay? Tignan niyo po yung power na yan, mga kapatid, para lamang po sila makapasok po at tuluyan makapasok sa Germany. Okay? And, by that time, ay napakarami pong mga American forces and Canadian na naging casualties during the D-Day. In other words, they took the bullets from the enemy, from the Germans, from the Nazis. And they took the bullets and hinayaan nilang mamatay sila para lamang magkaroon ng kalayaan yung ibang bansa. Are you with me? Follow me carefully. Don't miss the introduction, mga kapatid. Okay? Then, eto po, again, sinasabi ko sa inyo, ay noong June 6, 1944, so tumagal po ito hanggang August 1944. Now, after establishing a foothold, yung Allies forces po, they fought to break out of the beachhead and advance into France. Most of the time, maging sa panahon po ngayon, bago pumasok yung mga Persa, doon sa kabundukan, sa tabi ng dagat, ay bubombahin muna ng bubombahin yon. Para magkaroon sila ng way, yung mga sundalo, magkaroon ng way, makababa po sila doon sa beachfront at ma-hold na po nila yung beachfront noon at doon na po papasok ang mga Persa, lahat ng mga armaments, doon na po maglaland. Are you following me?
Alright, hindi pa ho yan mensahe. Yan po yung introduction pa lamang, batay po sa aking research, mga kapatid. Now, so makikita po natin, yung turning point, ito po yun. The successful D-Day landings were a decisive turning point in the war, positioning the Allies to eventually invade Germany. Okay? Para mapasok nila yung Germany, mga kapatid, kinakailangan tagtarin pumasok muna sila doon sa lugar na yon para tuluyang magkaroon sila ng kalayaan na makapasok sa Germany. Now, by the end of August 1944, northern France was liberated and the Allies began their drive into Germany. So just imagine that. Okay? Nakuha niyo po, mga kapatid? So ang purpose, ang goal nila, makapag-establish hindi lamang para makalaya yung France na-invade na ng Germans or ng Nazis, kundi para makapasok sila at tuloy-tuloy na rin nila nagagapiin yung Germany. Ang ganda, makikita niyo, mga kapatid, but they have to fight. Yung first battle, mga kapatid, yung grabing labanan, ay nandoon sa resort na yon, sa beachfront na yon. Kinakailangan makapasok sila doon at kung makakapasok lamang sila doon, makakapasok na sila balang araw sa Germany. Nakuha niyo, mga kapatid? Now, let's go back to the Bible. Sabi ni Paul, mga kapatid, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. You see, now the hardest battle, kapatid, the hardest battlefield in life is where the fiercest battle takes place. Saan po nagte-takes place yung fiercest battle, yung grabing labanan, kapatid? Ang matinding labanan ay nangyayari po sa ating isipan. This is the battlefield, kapatid. Ito yung pinakang hardest battlefield na dito naglalaban ang lahat ng mga bagay bago papunta sa physical na labanan. Now, ang sabi ni Paul, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Okay? Now, ang sinasabi ni Paul that if you could just let the mind of the Lord Jesus Christ be your mind, you can conquer everything that is in your mind. And once you conquered everything in your mind, kapatid, lahat ng mga bagay na kinakailangan makonquer mo sa lupang ito ay kaya mong makonquer. But listen, once you are defeated in the mind, you are defeated in everything. You see, nakukuha niyo po, mga kapatid. Kaya dapat makita po natin ang mga bagay nito. Ang matinding labanan. Ipapakita ko po sa inyo rito, mga kapatid, ang mga ebidensya sa Biblia na matitinding labanan na kaya sila natalo sa labas sapagkat sa mind pa lamang ay natatalo na. Brethren, this is exactly what is happening to us. Are you listening? This is exactly the same thing here. Kapatid, sa mind pa lamang, talo na tayo. But listen, bago tayo mapunta sa totoong labanan, labanan sa pamilya, labanan sa relationship, labanan sa eskwelahan, labanan sa trabaho, labanan sa lahat ng mga bagay na sa ibabaw ng lupang ito, kung saan tayo po ay kino-confront ng buhay na ito, pag pumunta tayo doon, kapatid, talo na tayo. Bakit? Sa mind pa lamang ay talo na tayo. Nagapi na tayo ng diablo dito, mga kapatid. At ang nakakalungkot, kapatid, alam natin na nagapi na tayo sa mind, tuloy pa rin natin ang laban. You see, do you understand that? Na bago tayo mapunta sa field, alam na natin, talo na tayo eh. You see, we want to prove something. You see, you're trying to be the best of you. Pero kapatid, you cannot conquer the devil. He is like a roaring lion. Remember what the Bible says. He is like a roaring lion. The only lion that can defeat the roaring lion is the Lion of Judah. No other than the Lord Jesus Christ. You understand what I'm saying? So yan ang problema, kapatid. Kaya dito pa lamang sa mind natin, nag-iisip pa lamang tayo. You understand that? I hope everybody can understand what I'm trying to tell you right now. Kasi lahat po tayo sa isipan pa lamang, nandiyan na yung pagdududa. Alright? Let's start from the very beginning. You remember Eve? Alright, let's go to the book of Genesis.
chapter 3. Let's turn to it para maunawaan po natin. All right? In chapter 3, beginning from verse number 1 down to verse number 5, there is the battle of the mind. All right? Are you with me? Here's what the Bible says. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yeah, hath God said, look at that. Hath God said, you see, now ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Notice that. Now, listen, when the devil came and spoke to Eve, kapatid, patungkol sa sinabi, instruction ng Diyos sa kanya, or instruction ng Diyos kay Adam, so makikita niyo mga kapatid, na alam ni Eve yung nangyari. Sinabi niya naman ang lahat eh. Sinabi niya, but listen, as you observe the conversation, follow me carefully. Look in verse number 4. After, pagkatapos sabihin ni Eve kay Satan, sa serpent, all right? Of course, the devil, the tempter. Okay? Now, pagkatapos niya sabihin, sinagot siya ngayon ng Diablo, mga kapatid. Ano sabi niya in verse number 4? And the serpent said, all right? And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. You see, ye shall not surely die. Why is that? For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. All right? Now notice what the Bible says here, kapatid. Tingnan nyo. Wala pa hong physical fight dito. What the devil is trying to do is, he is putting doubts in the mind of Eve. You see? So, nasaan ang labanan dito, mga kapatid? Mind. Mind. The devil is trying to put something in the mind of Eve so that Eve would doubt the truthfulness of the Word of God. You see, alam niya, God said, if we eat the fruit of the tree that's in the midst of the garden, we shall die. You see? Amen. We shall die. Then, si Satanas naman, sabi niya, hindi kayo, ye shall not surely die. You see, it's the battle of the mind, kapatid. Now look, what happened here? Okay, now, sa madaling sabi, nakumbinse ng Diablo si Eve. Alright? Now, ano ho mang nangyari, mga kapatid? She acted what she believed. Alright? Now, this is very dangerous, mga kapatid. Napakadelikado ang mga bagay nito kasi kung may mali kang pag-iisip, gagawin mo ang mali mong pag-iisip. Now, ang problema po natin ngayon, mga kapatid, is this. Pag meron tayong iniisip na hindi naman natin siguradong tama, minsan ginagawa pa rin natin. You see, now, this is really, really happening, kapatid, sa lahat ng relationship, sa lahat ng family, sa friendship, sa lahat ng eskwela, saan mang unit ng society, kapatid, nangyayari po ang mga bagay nito. Kaya nga po, napakadelikado ito. Alright? Now, notice what the Bible says here. Then, she acted what she believed. Ginawa niya, mga kapatid, ang kanyang pinaniniwalaan. Saan yun ang galing? She conclude that si Satan, totoo yung sinasabi ni Satan. Alright? Mas nag-cling pa siya doon sa sinasabi ng Diablo, mga kapatid, kaysa sinabi ng Diyos sa kanya. So, you see the battle of the mind. Ang approach ng Diablo is to put doubts in your mind. Listen, don't miss it. Maraming beses, mga kapatid, na ang Diablo lalapit sa atin kahit na nakapakinig. Galing pa lamang kayo sa preaching. Galing pa lamang kayo sa pakikinig ng sermon dito. Pag uwi nyo ng bahay, naglalaban, nag-aaway na kayo ng mag-asawa.
yung kabataan ay suwail na sa kanyang mga magulang. You see, do you understand? This is really happening, kapatid. Listen, even habang nandito kayo nakaupo, pay attention. You look at me, square my eyeball, young people. Do you really believe what I'm saying right here? Hindi ba merong doubt sa isipan nyo ngayon na baka lang yung sinasabi ni Pastor kasi pinapatamaan niya ako? Kasi kakampihan ng tatay ko, kakampihan ng nanay ko, kakampihan ng kapatid ko, akong binabanatan dito kasi sinumbong na. You understand? That's always the case. Satan is trying to put doubts in your minds so that you will live a life that is always defeated. Oh yeah. Sino ang mga nandito sa ating kalagitnaan ngayon na hanggang ngayon ay nasa bondage kayo sapagkat yung mind ninyo ay nakaset sa sinabi ng iba? You're still living in bondage. See that? Now listen, another one. You remember the 10 spies? Yeah, Moses sent 12 spies to spy the land, the promised land. And the 10 spies in the book of Numbers, let's turn to it para makita nyo lamang po mga kapatid. Okay, Numbers 13. Okay, let's start from verse number 28. Verse number 28. Are you with me now? All right, here's what the Bible says. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there, and Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Sino nagsabi na ganun mga kapatid? Caleb. Alright? Sino kasama niya bilang spy? Joshua. Are you with me? And then the Bible says, verse number 32, and they brought up an evil report. Sino nagbigay ng evil report? The 10 spies. The 10 spies. Okay? Yan yung mga nagsabing nauna kung sino mga nandoon children of Anak, nandoon yung Amalekites, the Jebusites, and the Apobites, and the rest of them. Okay? And then, now notice in verse number 32, and they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. You see that? Now, do you understand? My question is this. Nakausap ba nila yung children of Anak? Was there a conversation in this context, mga kapatid, in this chapter, that you can present that the 10 spies spoke to the children of Anak? Did they heard anything from them? Wala po silang narinig, kapatid. Lahat po ito ay naglalaro lamang sa kanilang isipan. You see, ang nakita kaagad nila, yung mga higante na sila ay malalaki. You see, na ang nasa isip nila sa pag nakita nila na malalaki, ay talo tayo. So sa isipan pa lamang nila, tinanggap na nila yung pagkatalo. Hindi nila naisip na hindi sapagkat malaki ay malakas.
I can tell you, maraming malalaki pero may hina. Hindi sapagkat malalaki ay magaling. So you understand that? So sa isipan pa lamang nila, akala mo grasshoppers kami. Sa tingin lamang nila, teka muna, sa tingin nila, grasshopper kayo. Now, sinabi ba nila, paano mo nalaman na yung tingin nila grasshopper kayo? Isip lang. So, naunawaan nyo kapatid, na paano mananalo itong children of Israel na ito at makakapasok doon mga kapatid, sa promised land, na samantalang dito pa lamang sa isipan nila, close na ang promised land. Now exactly this is what the Apostle Paul was saying, that let this mind be in you. Because if you can only get the mind of the Lord Jesus Christ and be your mind, then it is possible for you to enter into the promised land. Kapatid, ilan sa atin dito ang hindi tayo makapasok-pasok sa ating promised land, sa mga pribileyo na binubuksan ng Diyos, sa mga opportunities na binubuksan ng Diyos, kasi hindi na tayo gumagawa ng step. Kahit na konting step, hindi tayo nag-i-step, mga kapatid. Bakit? Meron na tayong fear sa ating mind na inilagay ang dyablo. Some of you here, na wala na kayo ng pag-asa na makahanap ng trabaho. Bakit? Sa isipan nyo pa lamang wala kayong makukuha ng trabaho. Some of you here, hindi nyo naiisip na makakaalis kayo dyan sa pagka-bandage ninyo sa bisyo, sapagkat sa isipan nyo pa lamang, iniisip nyo na mamamatay ako kung hindi ako makainom, kung hindi ako makasigarilyo, kung hindi ako makapagsugal, hindi. You understand? Listen, i-close nyo na ang inyong isipan sa mga bagay na binubuksan ng Panginoon. What do you think? When David fought the giant, kung si David, kapatid, kung si David ay inisip niya yung laki ni Goliath, sa mind pa lamang, nagapin niya na. See? Now listen, here's the thing. David refused to be defeated while his brethren allowed themselves to be defeated by the words of the giant. You'll notice in 1 Samuel, let's go to it. 1 Samuel, mga kapatid, para meron kayong matatandaan. Okay? 1 Samuel chapter 17. Actually, kapatid, mula sa the whole chapter tells about the story of David and Goliath. But let's take a look, mga kapatid, sa verse number 41. Okay? Verse number 41. Are you with me? And the Philistine came on and drew near unto David. And the man that bare the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he what? Disdained, trying to paralyze David by his word. All right? Are you following me? Now don't miss this. Lahat makinig, lahat makinig. Okay? Now, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, for he was but a youth and ruddy and of a fair countenance. And the Philistine said unto David, am I a dog, that thou comest to me with staves? And the Philistines cursed David by his gods. Notice in verse number 44, and the Philistines said to David, come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air and to the beasts of the field. Notice that. Okay? Yan ang mga sinasabi ni Goliath kay David para ma-discourage niya si David. So he was trying to put something in the mind of David to put him down. He thought that if he can put something in the mind of David, then he can put down David. He can paralyze David. You see?
nag-i-inject na po siya ng tranquilizer para ma-paralyze na si David. But notice, in the passage, mga kapatid, verse number 48 of 45, then said David to the giant, to the Philistine, thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand. Did you notice that? Sabi ng giant, mga kapatid, sabi ng giant kay David, halika at ipapakain kita. Pero ang sabi niya rito sa verse number 46, the Lord. It's not me. Hindi sinabi ni David, ipapakain din kita. No, my Lord. So alam niyo kung saan nakadepend si David, mga kapatid. Come on. And then I will give thee the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And you know the rest of the story, mga kapatid, na nagapi niya. My point here, kapatid, na aking pinanindigan sa inyo, that if you can just let the mind of the Lord Jesus Christ be your mind, control your mind, control the situation, then you can break through. Then, you'll see, David, hindi po pinahintulutan, mga kapatid, ni David. Hindi niya pinahintulutan na magapi siya. Hindi niya pinahintulutan na sa isip pa lamang, yung salita mo pa lamang, naglalagay ka sa aking isipan na parang hindi kita kaya. Alright? You understand? Nung si David, mga kapatid, ay lulusong pa lamang at kausap niya pa lamang si King Saul. Okay, anong sabi niya, mga kapatid? Itong kamay na ito, pumatay ito. Pumatay ito ng bear. Pumatay ito ng lion. Ay, ito pa kayang uncircumcised na Philistine na ito? See that? You understand what I'm saying? Kapatid, ito pa kaya, sabi niya, ito pa kaya, hindi ko mapatay. Pero sabi ni Saul, tandaan mo, hindi yan bear. Hindi man yan lion. Oh yeah. Yeah, hindi nga yan bear, hindi lion, hindi yan ang usapin dito. Ang usapin dito kung sino ang kasama ko. Diyos ang ipinapakita ko rito. You see, so you understand, David's mind is filled with God. David's mind is not his mind. Sabihin man natin si David is out of his mind, but he's got the mind of Jesus. He's got the mind of God. You see, mga kapatid, hindi ito isipan niya na. Kaya sabi niya, my Lord, the Lord. And then at the end, the Lord, that ye may know that there is a God in Israel. Labanan pa lamang po ito, mga kapatid. Pero hindi pumayag. Even the Apostle Paul. You see, Paul refused to be defeated by taking the mind of Christ to be his mind. Let's go back to the text, mga kapatid. Balik po tayo sa Philippians chapter 2. You see, now listen again, don't miss this message, kapatid, sapagkat dito lahat nakasalalay ang tagumpay ng ating labanan, ng ating battle sa ating family, ng battle natin sa ating mga kaibigan, ng battle natin sa ating trabaho, ng battle natin sa ating eskwelahan, battle natin sa lahat ng buhay, anggulo ng buhay natin, dito po, kapatid, nakasalalay. See that? Now listen to me now. Here's what the Bible says. All right? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Listen, everybody look at this way. All right? Anyways, pinakita ko naman po sa inyo yung talata. Hindi po nagtatapos dito ang kasaysayan. Paul also gives the reason why you have to let the mind of the Lord Jesus Christ be your mind. Back to the war story. Pumunta po ang mga Allied forces para makapag-establish sila ng beachhead.
na kung makakapasok lamang sila doon sa beach front na yon, they can break through. Okay? Hindi lamang po sila titigil doon. Bagamat doon, mga kapatid, sa beach front na yon, ay tinadtad na sila ng bala, marami nang namatay sila sa kanila, pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagsulong nila, pagsugod nila. Are you with me? Bakit? The goal is to establish a beach front or beach head doon sa lugar na yon. Bakit? Yun ang magiging dahilan para makapasok sila ng Germany at magapi nila sa, ultimately, yung Germany. Are you with me? Now, here's what the Apostle Paul was saying, all right? Let's keep going. Sabi niya, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. And then what? Who? Being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. That is his position to his Father. He, in other words, Jesus is God. Verse number 7. But made himself of what? No reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became what? Obedient unto death, even the death of the cross. That is what? The attack. Yan po yung atake niya. In other words, you know, the Allied forces took the bullets of the enemy. Hanggang sa napakaraming mamatay sa kanila upang makalaya lamang ang France, upang makalaya lamang ibang bansa at matulungan po nila. Now, do you understand this passages that we're just reading, mga kapatid? Jesus took the bullet. He took the bullet upang ang bawat isa sa atin ngayon ay magkaroon ng kalayaan mula sa pag-aalipin ng kasalanan at pagkukontrol ng dyablo sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Biblia, sabi ni Paul, ang ibig sabihin ni Paul, hey, ngayon nagda-doubt kayo, nag-iisip kayo ngayon, you have something in your mind. Yeah, listen, let me bring you back to what happened to the Lord Jesus Christ. Let this mind be in you. Bakit? Nabuksan na ng Panginoong Jesucristo. He already took the bullet. Hawak niya na ang beach front. Hawak niya na ang beach head. All you have to do is to stand there and pursue the battle. Oh, minsan kapatid, ang problema natin, hindi natin kinukuha ang mga bagay nito. Tapos na. Now listen to me now. Para maunawaan lamang po ng mga bisita namin ngayon, ang Panginoong Jesucristo, pinasan niya na ang ating kasalanan. Upang ano? Upang makalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang sabi ng Biblia, ano sabi ng Panginoon? All right. Resist the what? The devil. And he will what? Flee from you. That's what the Bible says. Bakit? He already took the bullet. Remember when he was on the cross, the Bible says here, the death of the cross. Ano sabi niya? It is finished. Wala ka nang gagawin patungkol sa beach front na yan. Wala ka nang gagawin. Now, ang ibig kong sabihin, kapatid, kung makakarating lamang ako dito sa lugar na ito, kaya ko nang tumawid papunta roon. Pero kung dito pa lamang, mga kapatid, nagdududa ka na, at parang, baka ako mamatay, baka ako makasanta, hindi rin naman ako makakarating doon. Kapatid, ang unang-unang gawin mo, makarating ka rito. Sapagkat kapag ka nakarating ka rito, boom, makakarating ka doon. Sa biyahe ko, mga kapatid, meron akong mga tinatawag na connecting flights. Una pa lamang, pag alis ko rito, connecting flight ko is Japan. Okay? Pag nakarating ako ng Japan, may pag-asa ako makarating ng US. Connecting flight ko yun eh. So yung Japan ang mag-o-open sa akin para makapasok ako ng US. Okay, so you understand? Pagdating ko na naman po sa US, pagdating ko ng Chicago O'Hare, para lamang makarating ako ng New York, kinakailangan duman ako ng Chicago O'Hare, i-present ko yung aking mga papers, present ko yung aking visa, which is the airport, the busiest airport in the world. Grabe, as in grabe. You know,
So, you understand what I'm saying? Kapatid, kung dyan pa lamang sa mind mo, hindi ka makalaya-laya. Isipin niyo po, mga bisita po namin ngayon. Lahat ng pagbabago, gusto mo magkaroon ng bagong buhay. Gusto mong umangat sa buhay. Gusto mong umasenso sa buhay. Gusto mong para makakaroon ka ng umasenso ka sa buhay, kunin mo ang prinsipyo. Magkaroon ka ng magandang prinsipyo. Kung gusto mong magkaroon ng umasenso sa business, listen, ang Biblia ay punong-puno ng business principles. Kung gusto mong maging maayos ang iyong buhay, baguhin ng Diyos, makalaya ka sa gusto mong kalayaan na mula sa buhay na ito, it starts from taking the mind of the Lord Jesus Christ. Hindi ka na dapat matakot. Bakit? He already took the bullet for you. All you have to do is to get His mind. Siya'y namatay na doon sa cross ng Kalbaryo upang mapawi yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Upang mapawi, doon ka magsisimula. Upang makapagsimula ka na maayos. Wala ka nang dapat alalahanin. Just get the mind of the Lord Jesus Christ. Kapatid, actually, dyan po tayo nagkakaroon ng problema. Kaya hindi tayo magkaroon ng maayos, mapayapang pamilya, hindi natin binubuksan ang ating isipan patungkol sa mind ng Panginoong Kristo. Kaya minsan nagiging hindi tayo maayos ng mga Kristiyano, mga kapatid, at masaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Bakit? Hinahaluan pa natin ang mundo. Naiinggit pa tayo sa mga ginagawa ng mga movie stars, ginagawa ng kung ano-ano dyan sa kapaligiran natin. Lahat ng mga bagay na yan. Gusto pa natin kunin, gusto pa natin gayahin yung mundo. Samantalang sabi ni Paul, if you can solidly, all right, get the mind of the Lord Jesus Christ and be it your mind. Amen. Kasi kukunin mo, kapatid. Listen, alin yung pag-iisip at principles na kukunin mo sa ibabaw ng mundong ito na makikita mo na umasenso na. More than the success of the Lord Jesus Christ. Notice what the Bible says here. Tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Alright? Sana maging maliwanag po sa inyo. Wherefore, God, in verse number 9, hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name. That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. You understand, sa mga bisita po namin ngayon, kaya po namin kayo dinala rito upang ipaabot sa inyo na anumang problema mo ngayon na nagbabader sa isip mo, ang solusyon niyan ay si Kristo. Sinuong niya yung kamatayan doon sa cross, not for nothing, but for you and for me. Tinapos niya ang lahat ng yan. Lahat ng yan, tinapos niya upang magkaroon ka ng kalayaan, upang magkaroon ka ng kapayapaan. Ang dapat mo lamang gawin, tanggapin yung ginawa niya. Now, sa atin mga kapatid, nauunawaan niyo po ba? Na lahat, halos tayo rito, lahat tayo may dream. Hopefully, I'm hoping na lahat tayo rito may dream. I'm hoping na lahat tayo rito, mga kapatid, ay meron tayong tinitignan at sinasabi natin sa sarili natin na gusto kong abutin yan. Gusto kong maranasan yan. Pero bakit hindi natin maranas-ranasan? Bago ka gumawa ng first step, para magulat yung mga natutulog. Bago ka gumawa ng first step, defeated ka na. Kaya yung iba, mga kapatid, hindi kayo makatayo sa inyong inuupuan. Parang ang hirap bumangon sa umaga. Alam ninyo na ang mga nililay down sa inyo ng mga plano ay napakaganda at makakatulong sa inyo. Pero bakit, mga kapatid?
hanggang ngayon ay defeated pa rin tayo. Hindi po ba, mga kapatid, irony, na kapag nakita na natin na mayroon namang pag-asa, na ang Diyos ay nagbubukas sa atin ng opportunities, and yet sasabihin natin, hindi ako makapag-move on. Hindi ako makapag-move on. Hindi ko na, ayoko nang tumuloy. Kaya ano na lamang ang gagawin natin? Kesera-sera. Whatever will be, will be. Kung ano mang nakikita ko ngayon, kung ano mang mangyayari ngayon, so be it. Listen, huwag kang magdadala sa pangyayari, kundi ikaw ang gumawa ng pangyayari. Ikaw ang dapat gumawa ng pangyayari. Hindi ikaw ang dadalhin ng pangyayari. I don't care kung anong klaseng past meron ka, but if you can just allow the forefront, the beach front, to be yourself, to be in the beach front, kapatid, then you can conquer. Yun lamang ang ugat, yun lamang ang paraan, yun lamang ang way mo para sinasabi mong makapag-move on. Kaya hindi makapag-move on. Sa isip pa lamang defeated na. So the passage here, the verse is very simple. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Alam nyo, naiisip ko yung mga allied forces. Yung mga allied forces, mga kapatid, kung iisipin lamang nila, marami nang namatay sa atin, tutuloy pa ba tayo? You think August 1944 ay magagapin nila ang Germany? No. No. Bakit? Kasi iisipin nila, nasa isip nila, marami nang namatay sa atin, marami nang nagbuwis ng buhay, marami nang ganito, may failure tayo. Listen now, sinasabi ko po ito sa inyo lagi, alright? Let me say this one more time. Failure is not final. Failure is not final. Kapatid, tignan niyo yung mga bumbilya natin ngayon kung sino may gawa niyan. Ilang beses nag-fail yung gumawa po niyan? 99 times. Imagine those people who failed. But they just keep going. Because in their minds, they said, we can make it. We can make it. May mangyayari rito. Magtatagumpay din tayo. Kapatid, ilan sa mga kabataan ngayon, alam ko, wala kayong iba sa inyo, walang magulang, walang mga kapatid, wala kayong masandalan. Naririnig ko po yung mga testimonies na ganyan. Boy, nung isang araw, kami kasama akong isang lalaki na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Kinikwento niya po sa akin yung buhay niya. In fact, dito lamang sa simbahan, nakita niya ang mga kamag-anak niya na hindi niya inaasahan na kamag-anak niya pala. Kapatid mismo ng nanay niya, kapatid mismo ng tatay niya. Nagkaroon siya ng apelido na hindi apelido ng tatay niya at ipinangalan sa apelido ng nanay niya. Ngayon, hindi niya alam kung nasaan ang tatay niya, yung pala, pupunta siya sa isang lugar ngayon, na nandoon siya ngayon, na nandoon pala ang tatay niya. Sabi ko, nasaan ang nanay mo? Nandoon sa isang lugar din. So, do you understand? But you know what? Sabi niya, masaya ako sa ginagawa ko ngayon, Pastor. Nagbigay ako ng buhay ko sa Panginoon at ako'y naglilingkod sa Panginoon. Grabe ang kasayahan. In fact, hindi mo siya maawat sa paglilingkod sa Panginoon. You understand? Sapagkat hindi niya sinara ang isip niya. Na hindi sinasa isip niya kung mapapasok ko lamang ang beach front na ito. Kung makakangkakangker ko yan, makakapasok na ako sa ibang bagay. So you understand what I'm saying? Young people, if you could just get the mind of the Lord Jesus Christ. Ha? Kung makukuha mo lamang at iaalaw mo na maging isipan mo ang isip ng Panginoong Kristo. Imagine kung anong magagawa mo just like the Apostle Paul.
Ha? Listen, lahat wala akong Superman dito. Lahat ng mga nandito, mga kapatid. Si Brother Roy, nasa serbisyo pa ngayon, pero hindi niya maaabot ang 2-star na general na star sa kanyang balikat, mga kapatid. Kung doon pa lamang sa training, sa SEAL team, kapatid, ay nagpagapi na siya. Ayoko nang tumuloy. Salbahe mga tao dyan. Kahit hindi ko lang ang kasalanan, pupupukin ka. Talagang i-discourage ka. Listen, it's all in the mind. Anong nasa isipan mo ngayon? Anong naglalaro ngayon sa isipan mo? Ano ngayon ang nasa isipan mo? Nasa isipan mo pa lamang parang ayaw mo nang tumayo. Nasa isipan mo pa lamang parang ayaw mo nang tumuloy. Nasa isipan mo pa lamang parang ayaw mo nang subukan. Listen, wag mong pahihintulutan just like David. He knows that is going to confront, to fight the giant. At least 9 feet tall. Against a young man. Not even 6 feet tall. Pero sabi niya, I will never allow his words to doubt my God. To cause me to doubt God. Hindi ko papahintulutan na yung kanyang mga sinasabi ay maging dahilan para ako'y magduda sa akin Diyos. Kapatid, araw-araw may naririnig po tayo ng mga papahina sa atin, mga nagsasalita laban sa atin. Kapatid, nais kong sabihin sa inyo, huwag mong pahintulutan yan na ikaw ay ilock sa isang prison bar na magtatapos na lamang sasabihin mo, hanggang dito na lamang ako. Ito ang aking kapalaran. God's word is clear. As long as the Bible says, listen, all scripture is given by and is profitable for that the man of God may be perfect. So you understand what I'm saying? Kapatid, nandiyan na yung salita ng Diyos. Ano pang hinahanap mo? Binuksan na ng Diyos eh. Papasok ka na lamang. At pagka nakapasok ka lamang doon, marami ng open opportunities. I hope this message is clear this morning. Kapatid, lagay po natin to sa isipan natin ngayon. Kasi ilan sa mga nandito sa loob ng auditorium na ito, 1,000 tayo na nandito. But you listen to me. Ilan sa atin dito ang close na ang mind natin? Nasabihin natin, wala tayong magagawa. Ito talaga kapalaran ko. Tatandaan na lang akong binata, tatandaan lang akong dalaga. Wala tayong magagawa. Tilirikuran tayo ng tadhana. Ito talaga yung buhay ko. Nakatira na lang ako sa ganitong klaseng lugar. Kapatid, hindi kailanman plinano ng Diyos na maghirap ka sa ibabaw ng lupang ito. Sabi ng Biblia, maliwanag, while ye are in this world, if you live godly in this world, ye shall suffer persecution. Pero hindi sinabi ng Panginoon, ye shall suffer poverty. Kahit na merong pag-uusig, kapatid, pero maaaring pwedeng hindi ka maghirap sa kahirapan. Now, what is in your mind right now? What is bombarding your mind? What are you allowing to be in your mind right now? Anong pinapahintulutan mo na mag-stay dyan sa mind mo? Alright? Last verse, we're done. Okay? Let's go to the book of 2 Corinthians. Or let's go first to the book of 2 Corinthians chapter 10 and verse number 5. 2 Corinthians chapter 10, look at verse number 5. Ito ang last na gagawin po natin. Can you see it up? Up in the screen? What is the first two words? Casting down. Casting down what? Imaginations. Minds. Or thinking
in every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Ano yung nagbabother ngayon dyan sa mind mo na kontra sa naririnig mo ngayon? I know it. I know it. Ngayon, tingnan mo, ilan sa mga kabataan nakatingin kayo sa baba? Kasi buong akala nyo na naman, nasa isip nyo naman ngayon, ako naman nangyayari. Hindi ba tinutulungan ko kayo ngayong umaga na ito? Kapatid, nag-present ako sa inyo ng mga ebidensya ng katotohanan na gumamit po nito. Mga katotohanan na hindi binuksan ng kanilang isipan. Sino yon? Eve. Sino yon? 10 spies. Sino ang di pumayag na manatili dyan ang kalokohan sa mind niya? David. Paul. Ngayon si Paul nagsasalita. Casting, back to the verse please. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against what you are hearing right now. And bringing into where? Captivity every thought to the obedience of Christ. Lahat na nagbabother. Listen lang. If you can just put them together and make them captives, bundle them up. Pagtali-taliin mo yan. Pagsamasamahin mo yan. And what? Sumunod ka kay Kristo. Dala-dala mo ang nakatali na yan na lahat ng nasa isipan mo ngayon. Pagsamasamahin mo yan. At ngayon, sumunod ka sa gustong mangyari ng Panginoon sa Kristo sa buhay mo, makakalaya ka. And here's the thing. Last verse. Maraming beses ako naglalas. Alam niyo naman yan. Philippians chapter 4. Alright? Totoo na po ito. Pag hindi pa ho ito totoo, kapatid, talagang hindi pa totoo to. Alright? Verse number 8. Are you with me na? Alright. Please put it in the screen. Finally, brethren, are you my brethren? Magkakapatid ba tayo, mga kapatid? Alright. If you think you are saved, you are my brother. You're my sister. Alright? Ano sinasabi sa atin? Kasama po tayo dito, bagamat address ito sa Philippians. Pero same thing. Itong gusto mangyari sa atin. Finally, brethren, whatsoever what? Things are what? True. And whatsoever things are what? Honest. Whatsoever things are what? Just. Whatsoever things are what? Whatsoever things are what? Whatsoever things are what? If there be any virtue, truth in it, profit in it, and if there be any praise, watch the word. Just one word. Think. Grabe naman. Mag-isip lang, wala nang bayad eh. Ayaw mo pang gawin? Ay, grabing katamaran na to. Yung mag-isip ka lang, wala namang bayad, wala namang sisingil. Ito, sinasabi lang, anumang pakikinabangin mo, alright, isipin mo. Yan ang ilagay mo sa isipan mo. Think on these things. Bakit? Ito yung gagapi, kapatid. Ito yung magpupush sa iyo. Na bagamat gumawa ka na ng decision sa buhay mo na hanggang dito na lang ako, eto na talaga ako, ayaw ko na umalis dito. Makinig kayong buwisit ka. Beloved, listen. You can move on. I'm helping you. I love you. I love you. Kapatid, ang simbahan nito ay hindi design para mag-condemn. But we are here to lift up the fallen. To lift up the fallen. Whatever situation you are in right now, there is always hope. Kahit na natutulog kayo ngayon, may pag-asa pa yan, bata. Bago magtapos ang service nito, bago ako mag-closing prayer, gising ka na. Balis, may pag-asa ka. May pag-asa ka. All you have to do is to consider these things in your mind. Naiisip mo mga kapatid, ngayong umaga, bago kayo umalis dito ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, yung sinasabi ni Pastor, maapakan ko lang yung ganito. Simula na ng buhay ko maayos to.
Magsimula ako. Yung iba rin sasabi lang, wala na, tapos na ang buhay mo, wala na. No? Kapatid, walang kasalanan na pwede sa'yo mag-pin down sa mundong ito. Because if you believe in God, God is always bigger than sin. You can keep up, you can move on. All you have to do is allow the mind of Christ to be your mind. Bakit? He already took the bullets for you and for me. Am I clear to you? Shall we all stand, please? Bago makatulog yung iba. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang mga salita niyong nahayag ngayon. Kausapin niyo po ang bawat isa. Bawat lalapit po sa inyong harapan. Pagpalain niyo po, O Diyos. Salamat po, Ama. Umaasa po kami na meron kayong gagawin. Yung mga nagsasabing hanggang dito lamang at wala na akong pag-asa, O Diyos, naway nabuksan ang aming isipan that we could just make just one step. Think. Consider the mind of the Lord Jesus Christ. Then everything will be open. Our opportunities are just one step before us. So God, please, help your people to understand this message this morning. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's do something. Let's make business with God. Do something. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa mga anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. Kayo po nakakaalam ng commitments po nila. Kayo po nakakaalam kung anong nilapit po nila sa inyo, O Diyos. Pero, O Diyos, sa akin po, ginawa ko po ang aking trabaho na ito po ang ibinilagay niyong mensahe sa akin, Panginoon. Oh, yeah. I'm up here in the pulpit, oh God, looking to your people, and I don't even know kung sino sa kanila ang nag-close na ng kanilang mind na nagsasabing hanggang dito na lamang ako. Nawa po ang minisahing ito ay nabuksan ang kanilang mga isipan at nagkaroon po, nagdulot ng pag-asa na meron pa hong pwedeng mangyari sa buhay po nila. O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa. Yeah. Yan lamang po ang key. If we can get the mind of the Lord Jesus Christ, that's the key. We can open everything. We can pass through, we can break through. Oh God, please. In Jesus' name I pray. Amen.